Breaking na breaking news mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod. Magandang umaga po. Ako si The Wonder sa Philippines. Ngayon po pag-uusapan po natin ang isang Captain Dado na dating ex-Scout Rangers o Army. Sa AFP po ito mga kababayan. Meron po siyang matinding revelation dito. Ang title po, Martial Law. Is the government declaring a martial law today or November? Kasi marami pong mga protesta na nagaganap. Di ba, itong November 30, asahan nyo po na marami pong mga protesta. Ang una pong mangyayari po, yung malawakang pagtitipon ng kapatiran itong November 16 to 18. 3 araw po ito. Sabi po ng balita, 300,000 lang daw. Daily. So, ibig sabihin, pag daily, papatak lang ng 900,000. Pero mga kababayan, parang sosobra po ito. Hindi lang 300,000 daily ito. Baka umabot po ito ng triple or 4 times. Dahil po sa meron ding pupunta na hindi kasapi sa kapatiran. So ngayon po, dahil po sa mga nangyayaring mga protesta na ito. So, syempre yung Malacanang medyo kinakabahan, kabado. So ngayon po, si Captain Dado na po ang magsasabi ng balitang ito na gaya nga ng sinasabi ng ilan, nakaka-alarma o nakakatakot. Baka daw ito na yung second time na magkaroon ng batas militar sa Pilipinas. Halaka, mga kababayan. Medyo nakakatakot nga ito kung totoo. So ito na po si Kapitan Dado mga kababayan. Pakinggan po natin ang kanyang mga banat dahil binanatan rin niya ang gobyerno ni PBBM. Baka maulit daw gaya ng kanyang tatay na yung kasaysayan ng September 21, 1972 declaring martial law in the Philippines. Nako, heto na po mga kababayan, pakinggan po natin. Nakahaka ng mga tao, no? So, yun yung development. On a higher plane na pagkaintindihan mo, whatever investigation ang gawin ng ICI, as long as it is not transparent, it will just be tatawanan lang ng mga tao. Maasar lang ang mga tao kasi ang ano niyan ay hindi siya credible. Walang mapupuntahan kasi tinatago sa tao yung investigasyon. Okay, so may parating ulit na bagyo. Hindi ko pa nakikita yung update pero may nakita ako sa feed ko na may malaking bagyo na parating. Ngayon yung isang bagyo na bagyo ng tao is yung INC rally which is 16-17 16-17 meron pang 15-16-17 o 16-17-18 yung tentative dates pero nakakasa na yon yung INC rally. Will it result to something? We don't know. But look, ang magbase na lang kayo sa tayo na the INC rally noong January 13 na sa Luneta, million yun. So, if at that time, January 13, wala yung issue ng flood control. Ang issue noon ay si BBM ay bangag, nag-aaway sila ni Inday Sara. Kaya yung malumanay pa yung
ang dating na INC, binibigyan ng tsansa yung administration na magbati. Unity team So magbati si BBM at saka si Inday Sara. So yun yung peg noon. Walang BBM resign. So binibigyan ng INC ng pagkakataon yung administration na ayusin. Pero ngayon, may issue na ng grabing korupsyon talaga. Not only in the flood control, and very visible yung floods na nangyayari. So talagang ang hirap itago, no? Na siyang pagka sa investigasyon, tinatago kung ano yung ano. And then ang kakasuhan yung maliliit, tapos si Gutesa na nagbigay ng, si Master Sergeant Gutesa nagbigay ng testimonya na imbis na i-cultivate yung kanyang testimonya if it is true or not and if it can be corroborated by yung mga kasama niya, hindi binira si Gutesa at kakasuhan. Yung ganun ba? So, what you see is a government na controlled by people who are supposed to be na kakampi natin, pero hindi. Lumalabas sila complicit sa nakawa na nangyayari. No? Sila yung nasa pwesto na dapat inaasahan natin imbestigahan ng maayos. Pero tinatakpan pinagtatakpan. Yung mga principal dito. So, ang ano pa nga dyan, ano yung involvement ni Bongbong Marcos? Shout out kay Joyce, sa aking pinsan Joyce. Magandang gabi sa iyo, taga La Union. Magandang gabi sa iyo, ate. Ate. Hinay lang. Wag kang magpakalosyang, ha? Sayang yung ganda mo. Shout out kay Joyce. Joyce, lapit na Pasko. Mamamasko ako sa iyo. Pag nagawi ka sa Baguio, kita-kits tayo. So yung ano ko, yung ang problema dito sa atin, gagawa ng kalokohan yung mga hinalal ng taong bayan, Congress, Senate, President, Office of the President, at yung ibang inappoint na mga pinuno, mga department, mga secretaries, no? So yan mga kababayan, nako, grabe kasi ang korupsyon ngayon. Nakita nyo naman po, imbes na tuntunin yung tunay na may sala, ang nangyayari po, pinagtatakpan. Yan po kasi ang pakiramdam ng taong bayan, mga kababayan ko. 'Di ba si Gutesa? He cannot stand alone daw pagdating sa korte dahil wala siyang corroborated. Sabi ni Ping Lacson, he cannot stand alone in the court without the other party na magte-testimony din na laban sa mga buhaya na binanggit ni Marin Gutesa. So sinasabi nila, hindi credible. So, sabi naman ng taong bayan, bakit nung kumanta itong si Marin Gutesa doon sa kanyang kasama na si John Paul at itong si Mark Tiksay, nung nandito pa sa Pilipinas, hindi pinatawag ni Ping Lacson. So, ang nangyari, naghintay pa ng nakalipas na buwan, mga kababayan. Sabi ni Marcoleta, nasa ibang bansa na yung dalawang binanggit ni Gutesa. Nasa bansang Europe na or South America sa Chile. Yung si John Paul. So binabantayan na daw ng, alam nyo na mga kababayan, so hindi na mahabol ngayon. So ngayon, pumuputok si Ping Lacson na merong daw VIP na witness na magpapasabog daw ng balita. Ewan natin kung ito ay isang na namang orchestrated na script nila para ilihis yung tunay na nangyayari. So tuloy pa natin mga kababayan. Di ba pati si Marcoleta dinadamay nila. Ngayon,
hindi naniniwala ang taong bayan kay Lacson. Pati si Tito Soto, naging bulagaan ng Blue Ribbon Committee. Di ba mga kababayan? So ito pa, tuloy pa natin. And lumalabas na pati yung AFP tsaka PNP are into it. Tapos gagamitin nila yung kanilang power na kinuha lang sa atin, pinahiram lang natin yung power na yan. Gagamitin nila para pagtakpan yung kanilang mga kalokohan, to remain in power, to blur the truth. Ayaw palabasin yung katotohanan, and lahat na nag-iingay, like Gutesa na nagsalita, mamasamain pa at titirahin pa. At yung mga retired na men in uniform na nag-iingay na, dati ko konti lang, pero ngayon, pag marami nang nag-iingay, kasi hindi na matiis ng iba na, teka muna, ano ba nangyari na sa Pilipinas? Kaya nga, sa presidente mismo, bakit tayo umabot sa ganito? Gago ka eh. Gago ka talaga eh. So, yung nadagdag dun sa mga given mula January 13 ng rally ng INC up to November na ngayon, November 5, marami ng pangyayari. No? Nadagdag na yung kay Duterte. Ngayon kung neutral yung ANC, kakita niya yung neutrality nila kasi wala silang kinakatigan. Marcos, Sara, magbati kayo. Uniteam kayo eh. So yun pero nakikita sa mga Senate investigation, sa mga lahat ng pangyayari mula noon hanggang current, ang laki ng dadagdag. What am I driving at? Noong January 30, nag-rally yung INC, million yon. Million. Now, can you just imagine yung rally ngayon ng INC at yung mga sasama sa INC rally sa 16-17 ay at the very least, the same number. At the very least. Now, so dahil maraming nadagdag, maraming na mga given na nadagdag, I expect a bigger rally. Na milyon na rin. Milyon. No? Hindi, million, 1.1 million. At that time, an estimate is 1.8 million, I think, no? 1.8, 1 o 2 million na kamo. Mga kababayan, yung 1.8 million, dun lang po sa grandstand. Pero nationwide po mga kababayan, iba't iba po yung mga lugar na pinagdausan ng peaceful rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. So, dun lang po yung 1.8. So, isipin nyo ngayon na itong darating na 16 to 18, 3 araw po na grand socializing. Madami ito. Yung mga iba pang hindi kasapi, sasama pa. So, baka matriple hanggang umabot po ng 5 times or 6 times sa dami. Kung 1.8 million, baka maging 5 million to 6 million ito, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Ito kasing rally na ito, kakaiba mga kababayan, dahil punong-puno na yung salop. Talagang lahat na po ng tao. Galit na po sa nangyayaring korupsyon sa bansa natin, na naging collaboration ng mga buhaya, may maliit, may malaki. Iba-iba pong kumbaga sektor agency, lahat corrupt. Ngayon po naglabasan yung mga gutom na mga corrupt na mga leader natin. Talagang sabik na sabik sa pera. Dati, nung hindi pa politiko, kubo-kubo lang, simpleng pamumuhay lang. Siguro may tricycle. Abay ngayon, mga sports car. Yung kanyang bahay, yung grahe, puro sports car. Nakita nyo naman ang pamumuhay ni nung dalawang Diskaya. 80 na sports car, mga kababayan.
So how much more yung mga big time na sindikato na sila po yung talagang mastermind na gumawa ng iskandal na ito. Eh di ba yung nabalita dun sa Siargao yata, Surigao, na isang basta politiko na yung bahay niya, yung grahe, puro mamahaling sports car. Parang itong mga kontraktor na ito. So ngayon po, yung mga binanggit po ni doon, ni Marin Gutesa, nagtatago na. Naku po, yung isa, parang hindi pa ayaw pang imbestigahan, mga kababayan. So, if the same number comes out, mapupuno yung EDSA na mas marami nung EDSA 1 at EDSA 2. Yun yung isipin nyo lang. Sa akin, yun ang, kung basing or judging from the INC rally, INC pa lang yun noon, na from Saloneta and yung venue yata nila is EDSA, no? Kung the same number, aabot yan hanggang north to south. Puno ang buong EDSA. Kaya, ang dami nun. Ang dami nun. Now, since it's going to be a peace rally, I don't know. Ang ano dyan, ang dapat bantayan dyan ay baka may sumabay na grupo o ibang grupo na guluhin. Pwedeng yung mga kaliwa, pwede kung yung may mga interest na iba, may agendang iba, or pwede yung mismong administration ang manggulo. Which will give them the reason ng martial law. Kaya ang title ko, martial law. Martial law. Now, mainit pa sa kaldero, sa frying pan, may natanggap ako from the grapevine, may balak talaga mag-martial law. talaga tong si Marcos. At ang ano daw, lalaban. Manlalaban si Marcos. No? Apparently, hindi kasama si Gibo sa pagplano nito. Para bang, mainit ka masyado, wag ka na, diyan ka na muna. At sila lang ang nagpaplano ng martial law. Wala si Gibo. No? Yun yung still needs to be confirmed. Pwedeng sabing fake news, pwedeng sabing totoo, pwedeng sabing basta raw. Mga kababayan, kung sakali totoo or fake news, lalong mapapasama si The Junior dito, si BBM, kung magde-declare siya ng martial law. Lalong magagalit ang mga Pilipino. Di ba, mga kababayan? Yan po yung sinabi. Fake news o totoo? Kung totoo ito, lalong magagalit ang tao pagka nag-declare ng martial law. Di ba, mga kababayan? Tuloy pa natin. Raw na Now, ang sa akin, ang pakay ko is talakayin yung martial law na yan. Na sasabayan niya ng martial law at palalabasin na may rason siya mag-declare ng martial law. Mainit yung ibang grupo, may iba magrarally ahead of the Iglesia rally. Para lumitaw siguro, sila yung bida. No? So yan, mga kababayan, ang dami di kasing naiinggit po pagka kapatiran ang nagrally. Di ba, naglitawan pa yung mga paninira ngayon. Fake news po yun, mga kababayan. May mga nagpapakalat po. May nagpapakalat po kasi ng balita na yung mga pupunta daw po na mga miyembro ay binayaran. Naku, mga kababayan, huwag kayong maniniwala doon. Puro ka-fake newsan at hindi totoo yung balita. Hindi nyo po mababayaran ang mga kapatid ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yan po talaga
ay pagka may mga bilin po na mga ganyan na pagtitipon, 100% nasasama yan. Kasi yan yung ano parang socializing kasi yan. Parang kita-kita ng mga kapatid sa buong Pilipinas. So, kanya-kanyang baon, kanya-kanyang effort. Ganun po mga kababayan, may mga kanya-kanyang sasakyan. Kung meron man mag-provide ng mga bus, ipoprovide yan ng mga kapatid para may masakyan. So, yung mga may private car, yun po yung sasakyan. So, yung sinasabi nila na binayaran ng 3,000 each ang miyembro, ito yung post ni Kiko Barsaga na itong itong si The Junior daw accuses the member of the Iglesia ni Cristo paying 3,000 pesos each. Yun po yung balita po. Pero fake news po yan mga kababayan. Huwag kayong maniniwala. Sana yung nag-post, fake news din. Kasi hindi natin alam kung totoo na mismong si BBM, yung partido ni BBM ang nagsabi na sila talaga ang nagpapakalat ng balita na accuses the Iglesia ni Cristo, its member has 3,000 pesos for joining the grand rally or socializing po. Yan po ay peke na balita. Hindi po totoo yan. Mga kababayan, ako na nagsasabi sa inyo. So ito, ituloy pa natin. Ang gulo. May mga nagmi-meeting ngayon ng mga leader. May mga nagmi-meeting, no? Araw-araw may mga iba-ibang grupo nagmi-meeting and discussing yung magiging papel nila dito sa rally na to, INC. At yung rally sa 30. Now, yung rally sa 30, kinakabahan na administration na baka magtuloy-tuloy at baka one level up yon, hindi na maging peace rally yon. Maging bongbong, bitbiting ka, labas na Malacanang rally. Pero asahan nyo mga kababayan, itong gagawin ng mga kapatiran ay rally for peace, transparency, and accountability. Asahan nyo na yan ay payapa. Yung mga kapulisan po sa Manila ngayon, yung pagdadausan ng grand reunion or socializing ng kapatiran, secured at may permit. So asahan nyo na peaceful and orderly manner po yan. Darating na malinis, iiwan na malinis. Ganun po ang mga kapatiran. Talagang sumusunod po sa batas. Pero itong November 30, alam natin na halo-halo po yan. May mga nagmumura, nag-aaway. Mahirap po yan. Tapos mamaya samahan pa ng mga iba't ibang mga masasamaang loob. Gaya nung September 21 na may mga nag-riot, may mga nagsakitan, mga pulis, may nasaktan, may na-hospital, maraming nahuli. 100 plus yata ito na mga kabataan na binayaran para manggulo. So sana itong darating na na yung rally nila ha. Pero itong peaceful rally po ng accountability and transparency ay payapa po yan. Wala pong diyan na masama. Ang lang, ihihilingin lang yung accountability and transparency. Kaya kung yung Iglesia Rally will result to 1 million people rally, yung November 30 rally will result to a nationwide Filipino global rally na Aus Marcos rally. Yung kumbaga sa tapusin na natin to. So nandoon from 17 after the INC rally till 30 ipe-preempt ng administration martial law. Ganun yung Yun yung info. Siguro nakipag-inuman lang sa kanto yun. Tapos sila sinabi. Wala tayong masabi
kay sir, ano. Tapos, sabihin mo na lang, magmamartial law. Magmamartial law. Now, even if, kung palpak yung info, kay totoo yung info, gusto ko rin talakayin between November 17 onward. Sabi, hindi siya makadeclare ng martial law ngayon Hindi, walang rason Pero yung rally, 16-17, matakot siya doon. Excuse me, matakot siya doon sa dami. Kasi yung dami doon sa Luneta, kung ganun din ang dami ng INC rally na nakakasa, pinag-usapan mo dyan na kahit nga yan kalahating milyon lang, at siguro tinabangan na yung iba. Pero alam niyo naman yung INC, pagka mag-rally yan, pag sinabi, boom, rally tayo, boom, daming tao. Ang dami ng INC, kung magpalitaw sila 1 million. Ngayon, kung yung ibang grupo, may isug, yung may mga tao, DDS, kung sumalin DDS, and everyone, yung mga neutral, marami yan siguro pagka naglitawan yung tao. Tsaka given na mula noon hanggang ngayon, kung isipin ninyo, satellite view, mula noon hanggang ngayon, ang laki nung dinagdag na given. Kung baga dati, mainit lang ang ulo ng tao noon, nung mga rally ng January 13 and the previous rallies. Ngayon, ang tao, talagang sobrang init ng ulo. Gigil, gusto nang bitayin lahat. Mga kurakot, kulong na yan. Pero nag-elevate yung mga kurakot, kulong na yan. Hindi, mga kurakot, bitayin lahat yan. Yun yung kaya dun. So yan mga kababayan ang balita. So sana itong balitang ito ni Captain Dado, hindi din niya confirm. Sana fake news po ito. Kasi pagka nag-declare po ng martial law ngayong November, lalong gugulo yung Pilipinas. Lalong walang katahimikan at kapayapaan. So, ano pong masasabi nyo mga kababayan? Mag-comment po kayo kung ano yung mga sari-saring mga reaction, komento. I-share nyo po ito mga kababayan para po malaman nyo yung mga kaganapan. Itong November na ito talagang marami pong mga protesta na magaganap. So salamat po sa inyo. Yan po ang ating bahagi. Ako po si The Wonders Philippines. Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po.